Ang bobo na nonchalant at low-key basagulero nating bida ngayon ay si Ryumin, halika't simulan natin ang kwento. Wakas, dumating na rin ang sandali. Ang lahat ay umaasa sa amin habang nagsisimula ang pagbilang mula sa 5 segundo. 5 may isang tao sa gitna ng karamihan na nagniningning at nag-iisip kung anong kalokohan ito. 4 nakabalik na ako. Nakabalik sa sandaling bago ako itulak sa kakilakilabot na larong iyon. Gayong narating ko na ang huli at ika-20 yugto, kung maaari ko lang sanang patigilin ang oras mayon. Isang mensahe ang lumitaw, ang iyong mga rune para sa ika-100 pagbabalik ay nagamit na. At narito na siya. Ito na ang huling pagkakataon at kailangan kong harapin ang larong ito hanggang sa dulo. Para doon, kailangan kong magsama ng 4 na tao hanggang sa huling yugto. Tumingin siya sa paligid, nag-iisip kung sino ang pinakamahusay na isama sa pangkat. Bumalik tayo sa ilang minuto ang nakalipas at makikita natin ang isang grupo ng mga lalaki na nagdiriwang. Pre, matatanda na tayo. Wala na tayong kailangan para sa mga peking pagkakakilanlan, di ba? Kaya, ano ang gagawin natin pagkatapos ng pagtatapos? Subukan ko kayang maghatid para sa food. Hoigman, ano ang gagawin mo? Sumagot siya, ako. Di ba sinabi ko na sa inyo noon? Magiging gangster ako. Ang iba ay nagulat, baliw ka ba? Kapag nagkamali ka dyan, tapos ka na. Tinanong ng isa pa, hindi ka nagbibiro, di ba? Sumagot si Yaman, sinabi ko na, minsan lang tayo mabubuhay, di ba? Mabubuhay ako sa paraang gusto ko. Nagtawanan ng mga kaibigan, hindi makapaniwala. Sira ulo ka talaga, mas mabuting lumayo na kami sa lalaking ito pagkatapos ng pagtatapos. Tinanong ng isa, at ano ang mangyayari sa punching bag mong iyon? Ang lalaking palagi mong pinag-initan. Ang ibig mong sabihin ay ang kawawang lalaking iyon na may madilim na mukha. Hindi ko siya hahayaang makawala dahil lang sa nagtapos na tayo. Nagkomento ang kaibigan, napakalupit mo, naawa na tuloy ako sa kanya. Siguradong akala niya matatapos na ang pambubuli pagkatapos ng pagtatapos. Sabi naman ng isa pa, napakasama mo talaga, at sumagot si Yaman. Hindi siya ang magdedesisyon kung kailan ito matatapos o hindi. Paglalaruan ko siya hanggat gusto ko. Tumingala ang isang kaibigan at nagbabala, teka, hindi ba yun ang lalaking palagi mong pinag-initan doon? Ang bida ay nakatayo sa malapit, at ang tagapagbalita ay nagsasabing sa wakas ay dumating na ang sandali. Ang lahat ay umaasa sa atin dahil 5 segundo na lang ang natitira. Ang magiging gangster ay nagsabing iyon ang kanyang punching bag doon, at ang tagapagbalita ay nagpatuloy sa pagbilang, 5, 4. Ang bida ay nagsimulang magningning ng kulay asul. Hindi ko man lang alam ang ginagawa niya. 3, 2. Tumingin si Yaman sa bida na kalmadong nakatitig sa kanya. Naguluhan si Yaman at nag-isip, bakit nakatitig sa akin ang baliw na ito? Ang weird, may kakaiba sa siraulong ito ngayon. At sa wakas, dumating na ang bagong taon. Inis na nag-isip si Yaman, nawawala na ba siya sa sarili? Bakit siya nakatitig sa akin? Sabi ng isang kaibigan, huminahon kay Yaman, hayaan mo muna siya ngayon. Bagong taon naman, marami pa tayong oras para paglaruan siya mamaya. At si Yaman na inis na ay nagsabing, ang walang kwentang lalaking ito, palalagpasin ko muna siya ngayon. Nagdiwang ang grupo, sa wakas, matatanda na tayo. Manigong bagong taon sa inyong lahat. Sana magkatotoo ang lahat ng inyong mga pangarap. Biglang may nagsalita, nakakaaliw ang mga tao. Nagdiriwang ng bagong taon nang hindi nalalaman ang naghihintay sa kanila. Tumingin si Yaman sa kanyang mga kaibigan at nagtanong, ano ang sinabi niyo? At ang kanyang kaibigan na nalilito rin ay nagsabing wala siyang sinabi. Bagaman narinig din niya ito. Pagkatapos, hindi inaasahang may lumitaw na anghel sa langit at nagsabi, nagsasalita sa lahat ng nawawala sa sarili at gulat na gulat, mukha kayong mga unggoy sa loob ng hawla. Reaksyon ng isa, ano ito? Isang anghel? Palabas ba ito sa ni para sa bagong taon? Namangha ang mga lalaki sa kagandahan ng anghel, nagkokomento kung gaano siya kadiyosa. Pagkatapos, tumingin ang bida sa anghel at nag-isip, kaya pala lumitaw pa rin siya. Kahit makalipas ang 79 na beses, nakakairita pa rin ang mukhang iyan. Ngumiti ang anghel at nagsabing, nakakaawa ang mga tao. Huwag niyong isiping lalapit kayo sa akin, dahil wala akong intensyong makihalubilo sa mga uod na gaya niyo. Sa mga reaksyong ito, sigurado akong naririnig niyo ang aking boses. May sumigaw, ano bang problema mo? Nagkunwaring anghel. Anong ibig mong sabihin sa uod? Dahil alam na ng bida ang kabaliwan ng anghel, alam na niya ang susunod na mangyayari. Tumingin ang anghel sa lalaki nang may panghahamak at nagsabi, nakakairita, at pagkatapos ay sumabog ang ulo ng lalaki. Nang makita ito, ang lahat ay nagpanik at nagsitakbuhan, hindi alam ang gagawin. Ang magiging gangster ay sumigaw, anong kalokohan ito? Nagpatuloy ang anghel, ang lakas ng loob ng mga mabababang tao na magsalita sa akin, isang nakatataas na nilalang, ng ganoon. Ang mga tao ay walang karapatang magtanong sa akin, o kumilos na tila kapantay ko, maliban na lamang kung gusto nilang sumabog ang kanilang mga ulo, gaya ng lalaking iyon doon. Siguro ay nalilito kayong lahat sa kasalukuyang sitwasyon. Paanong ang mga walang kwentang nilalang ay magkakaroon ng ideya sa nangyayari? Hayaan niyong ipaliwanag ko sa simple at madaling paraan, kaya makinig kayong mabuti. Nainis ang bida ng matanto niyang kailangan niyang makinig muli sa parehong paliwanag. Pagkatapos ay nagsimula ang anghel, ngayon, simulan natin ang laro. Sa unang araw ng bawat buwan, sa loob ng 20 yugto, ang mga tao ay dadalhin ang kaluluwa sa ibang dimensyon para maglaro. Sa dimensyong ito, mayroon kayong isang gawain, tapusin ang misyong ibinigay sa inyo. Kung magtatagumpay
matagumpay kayo, makakabalik kayo sa realidad ng may gantimpala. Isang lalaki ang bumulong, tila hahayaan niya tayong mabuhay kung matatapos natin ang mga misyon. Nilinaw niya, baka iniisip ng ilan sa inyo na hahayaan ko kayong mabuhay kung matatapos niyo ang ilang misyon. Ngunit hindi lahat ay makakaligtas dahil lang natapos nila ang kanilang mga misyon. Kalahati lamang ng mga kalahok na makakatapos ng mga misyon ang maliligtas. Ngunit huwag kayong mag-alala, hindi ko kukunin ang lahat. Nanahimik ang karamihan sa harap ng kakaibang sitwasyong ito at nagpatuloy siya. Ang mga tao lamang na nasa pagitan ng 15 hanggang 29 na taong gulang mula sa buong planeta ang kukunin. Ang bida, na dumaan na rito ng maraming beses, ay nag-isip, nang kunin ako sa unang pagkakataon, hindi ko inakalang kailangan ko itong ulitin ng 100 beses. Isang lalaking lampas 29 na taong gulang ang nakahinga ng maluwag at nagsabing, buti na lang at hindi ako kasama. Ngunit sinunggaban siya ng isa sa mga kaibigan ni Yaman sa damit, masaya ka pa dahil mabubuhay ka. Kami ay maaaring maalis dito, nag-aalala para sa kanyang kaibigan. Sinabi ni Yaman, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Hindi mo ba nakitang sumabog ang ulo ng lalaking iyon? Nagtapos ang anghel, tila magkakaroon tayo ng humigit kumulang 1.8 bilyong kalahok. Ngayong natapos ko na ang pangkalahatang paliwanag, oras na para simulan ang laro. Ang kanilang mga kaluluwa ay lumitaw sa isang kawalan at nagpatuloy ang anghel, ngayon ay nasa isang espasyo kayo kung saan hindi nyo makikita ang isa't isa. Bago magsimula, kailangan nyong gumawa ng espiritual na katawan. Isipin nyo ito bilang isang kakaibang pagbabago ng anyo, kaya mag-inat kayo. Nag-isip ang bida, gagawin ko ang dati kong ginagawa, ang aking bansad ay Black Side. Pagkatapos ay nakita natin ang isang bakanteng parang na may mga bundok at lumitaw ang bida na mukhang napaka-estilo. Nag-isip siya, sa ganito, ito na ang ika-100 beses. Ginamit ko na ang anyong ito mula pa noong ika-12 pagtatangka. Parang ito na ang tunay kong katawan. Ang ibang manlalaro ay natapos na rin ang kanilang pagbabago ng anyo at dumating sa lokasyon. Pinagmamasdan ang iba at nakikitang lahat sila ay mukhang maganda at kaakit-akit. Inisip ng bida, gaya ng dati, sinubukan ng lahat na magmukhang kaakit-akit hanggat maaari. Pero kung may bait ka, hindi mo gagawin yon. Ito ay isang mundo ng matiraang matibay. Ang sinumang masyadong kapansin-pansin ay nagiging target. At kung maalis ka rito, maalis ka rin sa kabilang mundo. Nagkomento siya ng may pagtanggap, anuman, malapit na rin ang oras. Pagkatapos ay nakita niya si Yaman, na palaging pinipili ang maskuladong katawan. Muling lumitaw ang anghel, sa nakikita ko, ang lahat ay nasisiyahan sa kanilang mga bagong anyo. Ngunit mas gusto ko kapag nadadaig kayo ng takot. Tignan natin, 1,800,000 sa kabuuan. Isang lalaki ang nagtanong, 1.8 milyon. Parang hindi naman din noon karami ang tao rito. Inilagay ng anghel ang kamay sa kanyang ulo at nagbuntong hinina, gaya ng inaasahan sa inyong mga maruruming tao. Akala ba nyo ay isang espasyo lang ito rito? Ang lahat ay nakakalat sa ibang mga dimensyon, kasama ang ibang mga anghel. Ngayon, kailangan nyong mag-focus sa dimensyong ito ninyo. Gayunpaman, bago tayo tunay na magsimula, ipapaliwanag ko ito sa napakasimpleng paraan. Una, isipin lamang ang bintana ng katayuan, at pagkatapos ay binuksan ng bida ang kanyang bintana ng katayuan. Ryu, Bansad, Black Side, Baguhan Antas Isa, walang uri, class, walang titulo, may 333,333 puntos ng katayuan, walang kasanayan, walang rune, wala nang iba pa. Tumingin ang bida sa kanyang katayuan at nagbuntong hininga. Nagkomento ang anghel, ngayong ang lahat ay nakatingin na sa kanilang mga bintana ng katayuan. Dapat ay may ideya na kayo kung gaano kayo kahina. Kung nakapaglaro na kayo ng kahit anong laro, mas lalakas kayo kung mabubuhay kayo at mananalo sa ika-20 yugto. Hindi lang kayo mapapalaya sa larong ito, magkakaroon din kayo ng isang kahilingan na matutupad. Nagkomento ang mga nakapaligid, isang kahilingan. Hindi maaaring totoo yan, pero kailangan mo munang manalo. Binaliwala niya ang mga komento at nagsabi, panghuli, sabihin ang inventaryo at tingnan ang loob. Naghanda ako ng regalo. Binuksan ito ng gangster at sa loob ay isang piraso ng random na rune fragment. Nagkomento ang anghel, gaya ng nakikita ninyo, isang random na rune fragment para sa isang gamit lamang. Magagamit mo lamang ito habang antas isa ka pa. Ito ang tanging gamit na matatanggap niyo sa simula. Ginamit ng gangster ang piraso at namangha. Sabi ng anghel, sa inyong mga ekspresyon, tila nagkaiba-iba ang inyong swerte, hindi ba? Ngunit anuman ang nakuha ninyo, makontento kayo sa resulta. Ito ang swerteng nakatalaga sa inyong mga mabababang tao. Ngayong tapos na ang pagpaparehistro ng rune, oras na para magsimula ang palabas. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang mga daliri at ang bintana ng lahat ay nag-anunsyo ng misyong. Lipulin ang 100 goblin bawat tao sa lahat ng rehiyon. Kabuang kalahok 1,800,000. Mga kalahok na nakatapos, 0 sa 900,000. Kasalukuyang rehiyon is 45. Mga kalahok sa rehiyong ito, 1,000, 200. Mga kalahok na nakatapos, 0 sa 5,100. Gaya ng sinabi niya, kalahati lamang ang makakaligtas. Ang kabilang kalahati ay aalisin. Lumitaw ang unang goblin at may nagkomento, tingnan nyo, isang goblin. Parang laro talaga ito. Maaari kayang ito ay isang bagong virtual game na sinusubok sa atin o kinidnap tayo para rito. Sumabat ang anghel, huwag kayong masyadong matuwa, hindi pa lahat ng goblin ay naipatawag. Pagkatapos ay isang dambuhalang bilang ng mga goblin ang lumitaw na may hindi mabilang na dilaw na ilaw ng pagpapatawag. Ang mga taong nag-akalang isa itong virtual game ay nagsimulang magpanik. Ano ito? Bakit ang dami nila? Sabi ng anghel, 1-0. 000 tao laban sa 50,000 goblin. Ngayon, lumaban kayo hanggang kamatayan. Ang mga unang goblin ay sumugod sa grupo at ang lahat ay nanigas, hindi makakilos. Diyos ko, papunta sila rito. Huwag kayong papalaya
malapit sa kanila, may isang tao sa gitna ng karamihan, ang ating bida, na humakbang pasulong ng walang dala. Nilapitan niya ang mga goblin. Nag-react ang mga tao. Ano ang ginagawa ng lalaking iyon? Papunta siya sa mga goblin. Ngunit ang bida ay nagbigay lamang ng isang tingin at nagpakawala ng isang tumpak na sipa sa noo ng goblin. Ang aksyong ito ay tila bahagi ng kanyang plano. Habang iniisip niya, sa isang grupo, ang unang impresyon ay napakahalaga. Kailangan kong mag-iwan ng marka sa kanilang mga isipan. Ang goblin na tinamaan ng sipa ay bumagsak sa lupa. Nabitawan ang isang kutsilyo. Pinulot ng bida ang kutsilyo. Sa pamamagitan nito, wala sa kanila ang magtatangkang lumapit sa akin. Kailangan kong ipakita ang aking lakas ngayon at makuha ang kanyang atensyon. Tumingin siya sa anghel na tumatawa. Para humaga siya sa sipa ko, kailangan ko ng magandang pagtatanghal. Dalawa pang goblin ang sumugod sa kanya, ngunit sa isang sipa lang ay nagawa niya iyon. Isipin niyo pa kung may kutsilyo siya. Hiniwa niya sila ng walang awa, nililigpit ang dalawa. Nag-react ang grupo sa paligid. Nakita niyo ba yon? Nakakabaliw. Sino ang lalaking yon? Siguro ay bahagi siya ng espesyal na puwersa o kung ano paman. Maging ang kanyang bansag na Black Side ay napakaastig. Sabi ng isa, ang mga goblin ay karaniwang pinakamahina sa mga laro, di ba? Sa tingin ko kaya rin natin silang talunin kahit hindi kasing bilis ng ginawa ni Black Side. Marahil hindi ito ganoon kahirap kung magsasama-sama tayo. Ngunit habang nagsasalita sila, isang goblin ang umatake na nagdulot ng unang biktima. Pagkatapos ay nagkagulo, may mga tumatakbo, may mga lumalaban at ang eksena ay naging madugo. Pinapanood ng bida ang lahat habang madaling pinapatay ang mga goblin. Nag-isip. Sa sitwasyong ito, wala nang mag-isip na laro ito. Iisang bagay lang ang nasa isip nila ngayon, ang mabuhay. Ang instinto ng kaligtasan ang manginibabaw sa kanilang isipan anuman ang mangyari at lahat sila ay tatakbo lamang. Iyon din ang pinili ko noong unang pagtatangka ko. Sa ikalawa ko lang natanto na walang saysay ang pagtakbo sa larangan ng digmaang ito. Isang batang babae na sinusubukang tumakas ang nakatagpo ng isang hindi nakikitang pader, isang uri ng harang at natantong hindi opsyon ang tumakas. Alam ng bida na para sa maraming makabagong tao, ang pagtalo sa kahit isang goblin ay isa ng hamon. Ngunit para mabuhay sa larong ito, kailangan nilang malampasan iyon. Ang magulong labanan ay nagpatuloy, may mga bumabagsak, mga goblin na umaatake, at ang anghel na nanonood. Nagkomento siya habang tumatawa, napakasayang makita ang mga taong lumalaban sa mga goblin, kahit maliliit kapag may sandata ay mapanganib. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa bida. Sino ang taong iyon? Black Side, 70 sa 100. Nainis siya sa sistema dahil hindi ito nagpapakita ng higit pang impormasyon tungkol sa kanya maliban sa misyon. Napakawalang kwentang sistema. Bakit nito itinatago ang mga detalye maliban sa misyon? Nagbuntong hininga siya bilang isang nakatataas na nilalang. Ang paggabay sa mga taong ito ay nakakayamot, pero sa tingin ko ay nag-enjoy na akong manood. Ang bida habang lumalaban ay nakapatay ng isang goblin. Natalo mo ang isang goblin, nakakuha ng 4% karanasan, 1-0 ginto, at tumaas ang antas. Ngayon ay nakatapos na siya ng 75% ng misyon. Iniwasan niya ang isang palaso na ipinatama sa kanya at 5 goblin ang sumugod sa kanya. Iniwasan niya ang una, tinamaan ang isa sa dibdib, isa pa, at isa pa ang tinamaan sa noo habang iniikot ang balaraw, Dodger. Ang natitirang goblin ay nanigas sa takot, sinusubukan pang makisama sa paligid para hindi mapansin, ngunit pinatay ito ng bida ng walang pag-aalinlangan. Tinitigan niya ang ibang mga goblin at tinuya, mayroon pa bang susunod? Ang mga goblin ay napaatras sa takot, tumitingin pa sa gilid sa pagtatangkang manatiling hindi nakikita. Nakahina siya ng maluwag, tila makakahina na ako ng maluwag ngayon. Sumunod, binuksan niya ang bintana ng katayuan. Makikita nating nakakuha siya ng 6 na puntos sa antas 4 at kinalkula na mabilis niyang narating ang antas 4 at nakakakuha ng 2 puntos ng katayuan bawat antas. Nagpasya siyang ilaan ng lahat sa liksi, dexterity. Bukod sa pagpapabuti ng kanyang sansang umiwas, pinapataas din ito ang bilis ng kanyang pag-atake at bilis ng pagdalaw. Sa ngayon, ang liksi ang pinakamahalagang katangian sa laro. Nagtapos siya, sa mabilis na pag-unlad na ito, malamang ay nakuha ko na ang atensyon ng anghel. Oras na para tapusin ito. Inihagis niya ang umiikot na balaraw diretsyo sa noo ng kalaban. Hoy, hindi ba kayo darating? Ang mga goblin ay medyo inis na nanigas sa kinalalagyan, at sabi niya, kung ganoon, ako ang lalapit sa inyo. Sa isang kisap mata, tila nag-teleport siya, hawak na ang kutsilyo sa likuran nila. Tumingin ang mga goblin, ngunit mabilis siyang gumalaw sa gitna nila, nililigpit silang lahat. Tumaas ang karanasan ng 4% plus 1-0 ginto. Tumaas ang antas at napatay ang 100 goblin. Ang misyon para sa unang yugto ay natapos na, at pagkatapos ay napalibutan siya ng isang gintong harang. Nalampasan ko ang unang yugto ng walang gaanong paghihirap. Ang dahilan kung bakit niya niligpit ang mga goblin na parang isang tunay na baliw ay para makuha ang atensyon ng anghel, ngunit pati na rin pagkatapos ay nag-anunsyo ang sistema. Pagbati, natapos mo ang misyon ng una sa kasalukuyang rehiyon. Pagbati, natapos mo ang misyon ng una sa buong rehiyon. Unang yugto, buong rehiyon, Black Side. At nagbuntong hinina siya muli. Unang pwesto, napakalaking bentahe ang matapos ang mga misyon ng mabilis sa mga yugto, dahil ang unang tatlo ay nakakatanggap ng ilang gantimpala depende sa kanilang pwesto. Sinabi ng sistema, bilang gantimpala sa pagtatapos ng una sa kasalukuyang rehiyon, nakatanggap ka ng isang tiket para sa mababang antas na pambihirang sandata. At higit sa lahat, sa pagtatapos ng una sa buong rehiyon, nakatanggap ka ng espesyal na gantimpala at isang kahon ng pagpili na malinaw na siyang pinakamagandang gantimpala. Sabi niya, una, gagamitin ko ang tiket ng sandata na nakuha ko sa kasalukuyang rehiyon. Nakita niyang maaari siyang pumili sa pagitan ng espada, isang stiletto o isang sibat. Hindi ito ganoon karami, pero
pero kontento na akong makakuha ng mga gamit ng maaga. Ang ating bida, na puno ng kumpiyansa, ay pinili ang stiletto syempre, isang pambihirang sandata na may 15 na atake plus liksi at walang espesyal na epekto. Ngunit ang pinakamagandang balaraw na magagamit ng isang baguhan. Pagkatapos ay itinapon niya ang karaniwang balaraw ng goblin. Itatabi ko muna ang espesyal na kahon ng pagpili. Habang sinusuri ang kanyang bintana ng katayuan, pinag-isipan niya ang titulong nakuha niya kanina. Ito ay isang bagay na hindi ko pa nakita sa huling 79 na pagtatangka ko. Kinuha niya ang kanyang rune at ginamit ito. Ginamit mo ang random na rune fragment. Pagbati, nakuha mo ang time reversal rune. Ang nakuha na rune ay itatanim sa kaluluwa ng manlalaro. Nakatagpo ng bakas ng rune sa kaluluwa ng gumagamit. Ngunit dahil sa espesyal na katangian ng rune, nabigo ang pagpaparehistro. Nag-isip siya, natural na resulta. Kung maaari kong makuha ang rune na ito ng paulit-ulit, ibig sabihin ay maaari akong bumalik ng walang hanggan. Muling ipinaalam sa kanya ng sistema, dahil sa mga bakas, kinilala ka bilang isang manlalakbay sa panahon na may 100 paglalakbay at nakuha ang titulo ng Last Traveler. Nalito siya. Ano ang ibig sabihin nito? Sa larong ito, ang mga titulo ay mga konsepto na mas mataas sa rune ang kahalagahan. Titulo ng Last Traveler, kondisyon sa pagkuha, makuha ang ika-100 regression runes. Espesyal na epekto, sa oras ng pagkamatay, ang manlalaro ay mananatili sa parehong lugar sa loob ng 1 minuto sa espiritual na anyo, at kung kailan nila gusto ay maaaring mabuhay muli na may buong buhay na naibalik. Ito ay isang kasanayang pang-isahang gamit lamang. Ang titulo ay mawawala pagkatapos ng muling pagkabuhay. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na ang mga titulo ay mas malakas kaysa sa mga rune at mas mahirap makuha. Bilang karagdagan, ang muling pagkabuhay ay isang kakayahang eksklusibo lamang para sa mga pari na ang pinakamataas na naibabalik ay 30% lamang ng buhay, ngunit ang isang ito ay ibinabalik siya ng may buong buhay. Tila nakakuha ako ng isang kahangahangang bagay. Palaging magandang magkaroon ng ganitong alas sa aking bulsa. Itinakda niya ang kanyang katayuan sa pribado para walang makaalam tungkol sa kakayahang ito at tumingin sa paligid. Tila malapit na ring matapos ng mga tao ang kanilang mga misyon. Ano ang ginagawa ni Yaman? Tingnan mo, nandoon siya. Nakita niyang marami na ang nagsisimulang matapos ang misyon. Habang nagkokomento ang anghel, nagsisimula na akong mabagot, mga kaawa-awang tao. Unti-unti silang naalis hanggang sa ang natira na lamang ay kasing dami ng mga goblin. Nagbuntong hininga siya, humihingi ako ng paumanhin, pagkakamali ko yon. Gawin nating masaya ang mga bagay muli. Isang babae ang umiyak habang yakap ang katawan ng kanyang kaibigan, habang ang kanyang katawan at ang iba pa ay nagsisimulang maglaho, habang ang susunod na legion ng mga goblin ay lumitaw. Nagpanik ang karamihan habang nag-enjoy ang anghel. Nagbigay ako sa inyo ng dagdag na 50,000. Sigurado akong marami na kayong sapat na lilipulin ngayon. Sa puntong ito, ang mga tao ay umaangkop na at naghahandang lipulin ang mga goblin. Ang saksakan, tulakan, at matinding labanan ay naging talamak sa larangan. 1-2-1-0 tao ang nakatapos sa gitna ng labanan. Ang iba ay tumutulong habang makasariling hinila ng gangster ang isang kaibigan para siya ang masaksak sa halip niya. 2,129 tao ang nakatapos. Pinapanood ng bida ang lahat mula sa kanyang ligtas na pwesto. Isang baliw na lalaki ang inilagay ang duguang kamay sa harang. Marahil ay pinapanood ang isang kaibigang inaalis. 3,533 tao ang nakatapos. In-enjoy ng anghel ang sitwasyon habang pinagmamasdan siya ng bida. Sa huli, 5,143 tao ang nakatapos ng misyon. Ang natitirang mga kalahok na hindi pa nakakatapos ay nagtanong kung nasaan na ang mga goblin. Ipinalam sa kanila ng anghel, nagbabala ako na kalahati lang sa inyo ang makakatapos ng misyon. Ngayong tapos na ito, ang iba ay kailangang alisin. Ito ang mga alituntunin ng laro. Ang grupo ay nag-react sa takot, nagmamakaawa sa kanya na maghintay dahil kailangan na lang nilang pumatay ng isa pang goblin. Ngunit mumiti siya at nagsabi, bakit napakaraming malulungkot na mukha? Dapat kayong maging masaya na buhay kayo. Bueno, sa anumang kaso, maaari na kayong bumalik dahil nakaligtas kayo. Pagbati sa pagpasa sa unang yugto, sana ay magsumika pa kayo sa susunod. Ngunit bago tayo umalis, bakit hindi natin tingnan ang mga numero? Ang bintana ng resulta para sa unang yugto ay lumitaw, na nagpapakita sa bida sa unang pwesto na natapos sa loob ng 0 minuto, isang nagngangalang Stupid Idiots na natapos sa loob ng 16 na minuto, at isang nagngangalang Heavenly Demon sa loob ng 17 minuto. Ang bida ay nanguna sa rehiyon at sa kabuuan, nakakuha ng 1,000 ginto bilang dagdag na gantimpala na magagamit sa tindahan ng laro. Ang lahat sa paligid niya ay nakatitig at naisip niya, tila alam na ng lahat na ako ang unang pwesto. Ang anghel ay sumigaw, hindi ako makapaniwala na ang nanguna sa lahat ng rehiyon ay mula sa aking rehiyon. Napakalaking sorpresa, Blackside. Pagkatapos ay nagtanong siya ng may kuryosidad, paano ka naging ganyan kalakas? Nakakuha ka ba ng espesyal na rune? Sinubukan niyang tingnan ang kanyang katayuan, ngunit hindi niya magawa. Tinuyan niya ang anghel, bakit hindi mo subukang tingnan ang bintana ng katayuan ko? Sumagot siya, kaya ko kung gusto ko. Akala mo ba ang isang anghel ay walang access sa impormasyong iyon? Sinusubukan lang kita. Ngumiti siya ng sarkastiko, nag-iisip, huwag mo akong patawanin, binibining anghel. Sumagot ang anghel, ano yon tao? Maaari ba akong humiling? Isang kahilingan
kahilingan. Pakiramdam ko ang gantimpala sa pagiging unang pwesto ay maaaring gawing mas maganda pa, di ba? Ang mga taong nakakita sa anghel na nagpasabog ng ulo ng isang tao ay nakatitig sa kanya. Diyos ko, ano ang ginagawa niya? Sabi ng anghel, ano ang sinabi mo? Pagkatapos ay sinabi niya, kaya inaasahan kong may mas maganda kang maibibigay sa akin. Inulit ng anghel, ano ang sinabi mo, tao? Hindi pinansin ng bida. Hindi ko nagustuhan ang gantimpalang natanggap ko, kaya gusto kong bigyan mo ako ng mas maganda. Tinitigan siya ng anghel, nag-iisip, ang mapangahas na taong ito ay naglakas loob na humiling sa akin. Binabantayan ko lang siya dahil naging aktibo siya ng maaga. Pero ngayon ay akala niya kung sino na siya dahil lang natalo niya ang ilang goblin. Inisip niya, katawa-tawa. Pasasabubin ko ang ulo niya. Pero naalala niya, ang kakayahan kong agad na mag-alis ng sinuman ay maaari lamang gamitin ng minsan at nadamit ko na ito. Ngunit ang mayabang na ito, hindi naman sa hindi ko siya pwedeng iligpit. Alam ko na ang gagawin ko. Lumingon siya sa bida. Gusto mo ng mas magandang gantimpala, di ba? Karaniwan ay tatanggihan ko agad ang ganitong kahilingan. Pero pag-iisipan ko ito at maaari tayong magkaroon ng pribadong pag-uusap. Ang iba, pakihintay muna. Ang iba ay natigilan. Teka, ano, talaga bang bibigyan niya siya ng mas magandang gantimpala? Hindi ako makapaniwalang nakumbinsi ng baliw na iyon ang anghel. Dapat ko rin bang subukang magreklamo? Hindi ko rin nagustuhan ang gantimpala ko, pero sigurado akong dahil lang iyon sa siya ang unang pwesto. Gaano kaya kaganda ang gantimpalang ibibigay niya kung pinaghihintay niya tayong lahat dito? Nakakainggit naman. Tumingin ang bida kay Yaman, na tila walang pakialam sa lahat ng iyon. Ang ating bida ay naglalakad sa kabubatan kasama ang anghel. Nagtanong ang anghel, bakit hindi ka lumakad ng mas malapit sa akin? Gusto mo bang palagi kong nililingon ang ulo ko para kausapin ka? Lumakad ka sa tabi ko. Sarkastikong sumagot ang bida, sige. Mapangahas na tao, nakikinig ka lang kapag may sumisigaw sa'yo. Napakasakim na lahi, hindi kayang makinig sa iba. At paano ko bababaguhin ang isang bagay na itinalaga ng sistema sa kanya? Hindi naman sa gagawa ako ng eksepsyon para sa lalaking ito. Dapat mo na lang tanggapin ang nakuha mo sa sistema. Malalaman niya ang mangyayari sa isang sakim na insekto sa sandaling malampasan natin ang batong iyon, ililigpit ko siya. Siyempre, may tsansa na magkamali kung aalisin ko ang unang pwesto para sa personal na dahilan at nang wala ang aking natatanging kakayahan, maaaring questionin ng ibang manlalaro ang pagiging patas ng laro. Sa kasong iyon, maaaring gusto akong parusahan ng mga may-ari dahil sa pagsira sa lahat. Kaya dinala ko siya sa isang lugar na walang nakakakita. Hangal na tao, wala sanang mangyayaring ganito kung nanatili ka na lang tahimik. Lumingon siya sa kanya. Gusto mo ng mas magandang gantimpala, di ba? Sabihin mo sa akin, anong gantimpala ang gusto mo? Sinagot siya nito ng isang suntok, tumama sa mukha ng anghel. Napasuray siya, natulala, nawala ng balanse. Isang mapangahas na tao ang sumuntok sa akin, sigaw niya. Sinusubukan niyang bumawi, ngunit naglaho ang bida at muling lumitaw sa likuran niya. Hinawakan ang kanyang pakpak at binunot ito. Ngayon ay hindi ka na makakatakas, dagdag niya. Huwag kang iyak-iyak at binunot din ang isa pang pakpak. Ngayon ay hindi ka na makakaalis. Masakit, di ba? Pulo ng galit na sumagot siya. Siyempre masakit. Sagot ng bida, kung baliktad ang sitwasyon, sa loob ng 5 minuto ay itatanong mo rin sa akin ang parehong mga bagay habang tumatawa ng nakakairita. Naguguluhan siyang nagtanong, baliw ka ba? Ano ang pinagsasabi mo? Pagkatapos ay sinabi niya, ililigpit mo ako gamit ang balaraw na nakatago sa iyong pakpak, di ba? Alam ko na, itinatanggi niya ito, ililigpit kita, pero hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Wala akong ganoong plano. Sagot niya, walang dahilan para magsinungaling ka sa akin. Kita ko sa mukha mo, Burial. Nagulat ang anghel. Paano nalaman ng isang tao ang pangalan ko? Tanong niya habang ginagamit ang sandata. Tinukso niya ito, hindi mo ba alam? Nagalit siya at binantaan siya. Gusto mo bang pasabugin ko ang ulo mo sa isang pikit ng mga daliri ko? Sarkastikong sabi niya, tandaan mo, wala ka ng kakayahang mag-alis. Nang matanto ang kanyang kalagayan, bumulong siya, nasa panganib ako. Sinubukan niyang bantaan siya, hindi ito palalagpasin ng aking mga kakampi. Tumawa siya, kakampi. Ang mga anghel ay makasarili, wala silang pakialam sa isa't isa. Kung tapos ka na rito, duda akong may pakialam sila. Desperadong nagmakaawa siya, wala kang mapapala rito, tumigil ka na. Tanong niya muli, tatantusan na kita. Siyempre may mapapala ako, hindi mo lang pa naiintindihan. Nag-aalinlangan pa rin, nagbabala siya. Kung aalisin mo ako, magsisisi ka. Hindi ka na makakabalik sa inyo. Sumagot siya, automatikong ibabalik ako ng sistemang ito sa dulo nito. Paano mo nalaman iyon? Sa desperasyon, nangako siya ng impormasyon kapalit ng kanyang buhay. Malamig siyang sumagot, kung kailangan ko ng impormasyon, kukunin ko ito sa iyo. Torturing kita hanggang sa malaman ko ang lahat ng gusto ko. Ang ekosistema ng inyong species, ang inyong layunin, at ang katotohanang wala kayong iba, kundi mga piyesa lamang na nagpapanggap na gabay. Sinubukan ng anghel na makipagtalo, ngunit ang bida ay walang pag-aalinlangang sinaksak siya sa puso. Bumagsak siya talunan. Isang anghel ang natalo, anunsyo ng sistema rito. Ang unang manlalaro na nakatalo sa isang anghel. Ang titulong First Angel Slayer ay ibinigay at nakatanggap ka ng Angel's Blood bilang gantimpala sa pagtalo sa unang anghel. Nagkomento siya, sa pagkakataong ito, ako ang nauna gaya ng inaasahan. At nakatanggap din siya ng Slaughter Rune na otomatikong narehistro sa kanyang kaluluwa. Alam niya na sa titulong ito, tuwing lalaban siya sa kanyang Sacred Monster, ang kanyang katayuan ay madodoble. Naalala niyang nalaman niya ang tungkol sa gantimpalang ito pagkatapos matalo ang unang anghel sa kanyang ika-13 pagtatangka. Malamang dahil isang manlalaro lamang ang maaaring makakuha nito. Ang nakuha na rune na tinatawag na Slaughter Rune ay nagpapataas ng kanyang katayuan ng 1% para sa bawat natalong target hanggang sa maximum na 100%. Ang epekto ay tumatagal hanggang sa katapusan ng yugto. Napag-isip-isip niya na marahil dahil isa lamang ang makakatanggap
makatanggap nito. Ang mga gantimpalang ito ay maihahambing sa mga unique items, at ang ibang mga anghel ay mabugulat na malaman na tablay na niya ang rune na ito. Panghuli, ang pangunahing dahilan kung bakit niya niligpit ang anghel ay para sa Angel's Blood, isang unique rank consumable na nagpapahintulot sa manlalaro na baguhin ang kanilang uri, class, sa Reaper. Ang gamit na ito ay maaari lamang gamitin sa antas 1-0 o pataas at inaalok sa unang manlalaro na makakatalo sa isang anghel. Ang lahat ng mga manlalaro ay maaaring makatanggap ng uri simula sa antas 1-0. May kabuang 30 iba't ibang uri at ang pagpapalit ng uri ay medyo simple. Kailangan mo lang makakuha ng class change item. Karaniwan silang nakukuha ng natural sa pamamagitan ng pagtugis o pagtatapos ng ilang simpleng kondisyon. Gayunpaman, may mga eksepsyon kapag gusto mong lumipat sa isang unique class na ibinibigay lamang sa isang manlalaro sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Malinaw na ang mga unique classes ay ganap na naiba sa mga regular na uri. Ang mga karagdagang katangian, rune ng pag-unlad, at mga komposisyon ay higit na nakatataas. Ang bida pagkatapos ay nagsabi na yon ay kukunin ko na ang gantimpala sa pagtatapos ng una sa lahat ng rehiyon. Binigyan siya ng mga sumusunod na pagpipilian. Maaari siyang pumili ng espesyal na gantimpala mula sa sumusunod. Isang karagdagang kakayahan sa karanasan na may 3 beses na makukuha sa loob lamang ng ikalawang yugto. 2,000 ginto. 3. Impormasyon tungkol sa ikalawang yugto. Alam niyang ang experience buff. Ang pinakamahalaga dahil ang kanyang layunin na yon ay maabot ang antas 1-0 sa lalong madaling panahon upang mapalitan ang kanyang uri at syempre, ang karagdagang kakayahan sa karanasan para sa 3 beses na makukuha sa ikalawang yugto ang pinaka-critical na pagpipilian. Gamit ang buff, idineklara niya, ito na ang huling pagtatangka ko. Magiging pinakamalakas ako anuman ang mangyari. At sa gayon ay narating natin ang dulo ng unang yugto. Nagising ang gangster sa lugar kung saan nagaganap ang pagdiriwang ng bagong taon at agad na nagsalita. Kaya ito pala ang kampana ng bagong taon. Anong nangyari rito? Nawalan ba ang lahat ng malaygaya ko? Ang ilang mga tao ay nagsimulang magising, nagkokomento, wow, anong klaseng kakaibang panaginip yon? Sinuri niya ang orasan, 5:20 ng umaga. Ang parehong dami ng oras na lumipas sa panaginip ay lumipas din dito. Ang lahat kasama ang kanyang mga kaibigan ay nagising na may sakit sa ulo. Sabi niya, gising na kayo. Kaya Yaman, nawalan ka rin ba ng malay? Sumagot si Yaman, hindi lang ako, tila lahat ay nawalan ng malay. Nagkomento siya, tila sabay-sabay na nahimatay ang lahat. Ano ang nangyayari? Sasabihin ko sana na mayroon akong napakagandang panaginip. Isang kaibigan ang nagtanong kay Yaman, Yaman, nagkaroon ka ba ng panaginip na yon? Nag-alinlangan si Yaman, pero hindi ako sigurado kung panaginip yon. Kaya sa tingin mo ba ay totoo ang lahat? Ang mga goblin, ang unang yugto, pagkatapos ay lahat ay dadalhin sa susunod na yugto sa susunod na buwan. Bigla nilang napansin ang isang taong hindi pa nagigising. Hoy, bakit hindi bumabangon ang lalaking ito? Nang hawakan nila ang tao, natanto nilang ang katawan ay malamig. Sabi ng isa ng may pag-aalala, hindi na siya humihinga, wala na siyang pulso. Patay na ba talaga siya? Sabi ng ibang tao, namatay ba siya dahil hindi siya nakaligtas sa laro? Lahat ba ng mga taong hindi nagigising ay mga bangkay na? Impossible ito, kalahati lang ang nakaligtas. Magiging ganoon din ba sa susunod na yugto? Ang henyong gangster na kilala sa kanyang kalamigan ay nagsalita nang may nakakababahalang kagalakan. Walang pakialam kung ang isang tao ay ipinanganak na mayaman o mahirap. Ang pagkakataong mabuhay ay pareho lang. Ngayon, walang dahilan para magreklamo na hindi patas ang buhay. Huminahon kayo, kayong mga walang kwentang tao. Kailangan lang nating mabuhay. Pero bakit tayo nag-aalala? Isang boses ng panik ang nagsabi, napaka hindi patas na maalis ng ganito nang hindi man lang nakakalaban ng maayos. Inis na sumagot si Yaman, hindi ganoon iyon. Ang ibang mga tao ay inilagay din sa sitwasyong ito. Anong hindi patas doon? Inisip ng kanyang mga kaibigan, anong klaseng baliw na bastard ito? At ang inis na kaibigan ay nagsabing, nabuhay ka sa buong buhay mo bilang isang gangster hanggang ngayon, kaya siguro hindi mo nararamdamang may nawala sa'yo. Pero marami akong planong mga bagay na gusto ko pang gawin. Napansin ng isa sa mga kaibigan si Yaman na tumitingin sa paligid. Ano ang hinahanap mo, Yaman? Sumagot si Yaman, nasaan ang pesting batang yon? Sino? Yung alipin mo? Nasaan na ang lalaking yon? Sigurado akong nakita ko siya roon bago ako nawala ng malay. Hindi ba siya nakalampas sa unang yugto? May punto, di ba? Paanong ang isang mahinang tulad niya ay mabubuhay sa huli? Pagkatapos ay may narinig siya, tumingin sa paligid at nakita ang isang lalaking nakabaluti, armor. Sino ang lalaking iyon? Saan siya nakakuha ng ganoon karaming baluti? Tila may nakabukas na bintana ng katayuan sa totoong mundo. Ang bintana ng katayuan ay lumitaw para sa lahat. Mabilis nilang natanto na ang bawat tao ay makikita lamang ang kanilang sariling bintana ng katayuan. Kung ang sistema ng laro ay mailalapat sa realidad. Sinubukan iyaman ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagbasag ng bato gamit ang kanyang kamay. Napakagaling nito, sigaw niya ng may tuwa. Ang balita sa crypto ay nagulat ng isang hindi kapanipaniwalang insidente sa harap ng Jiangho kung saan ang pagdiriwang ng bagong taon ay dapat maganap. Mahigit 1-0 tao ang sabay-sabay na nawalan ng malay. Ang eksena ay kasama pa ang video ng anghel at inilarawan sa ulat kung paano agad namatay ang isang tao, na sinusundan ng pagtaas ng mga kamay ng anghel na naging sanhi ng pagkawala ng malay ng lahat ng 1-0 tao. Ayon sa pulisya, ito ay nakaapekto lamang sa mga taong nasa pagitan ng 15 hanggang 29 taong gulang. Samantala sa internet walang naniwala. Baliw ang mga reporter na yon, sabi ng marami habang ang iba ay nag-isip na computer graphics lang yon. Samantala, seryosong nagkomento ang bida, simula pa lang ito. Patuloy ang pag-uulat ng balita tungkol sa mga
mga pangyayari. Nag-isip ang bida, habang ang mga artikulo ay walang katapusan ang pagtalakay sa mga kamatayan. Ang tunay na issue ay nasa ibang lugar. Ang katotohanan ang mga kakayahan ng manlalaro ay mailalapat na ngayon sa realidad, kahit na maliit pa ang epekto sa ngayon. Habang tumataas ang kanilang mga antas, ang mga manlalarong ito ay magiging mga transcendent entities. Walang makabagong sandata, kahit isang buong hukbo, ang makakapigil sa kanila. Sila ay magiging mga uncontrollable human weapons. Inisip niya, hindi ko pwedeng panoorin lang habang ang mundo ay nagkakagulo. Kung hahayaan ko ang mga bagay na sumunod sa kanilang natural na daloy, ang sangkatauhan ay matatapos bago pa ang ika-20 yugto. Mayroon lamang isang solusyon. Kailangan kong kontrolin ang lahat ng mga manlalaro gamit ang napakalakas na kapangyarihan. Sigurado akong kailangan kong gumamit ng mga paraang iba sa aking mga nakaraang pagtatangka. Makikita natin ang bida na nakatitig sa isang screen. Para mabuksan ang silid ng huling boss, kailangan mo ng hindi bababa sa 5 manlalaro. Mayroon na akong ilang mga kandidatong nasa isip na may potensyal, at naisip ko na rin kung paano ko sila kukunin. Ngunit hindi pa oras para kumilos. Sa mismong sandaling ito, mayroong mas mahalagang bagay na kailangan kong gawin. Dumating siya sa bahay, binuksan ang pinto at nakitang ang kanyang nakababatang kapatid ay instant noodles na naman ang hapunan. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at nakita itong mahimbing na natutulog. Nakakatulog pa siya ng maayos kahit hindi pa nakakauwi ang kuya niya. Isang taon na lang, ang nakababatang kapatid ko ay magsisimula na sa kanyang huling taon sa high school. Ang aming pamilya ay ordinaryo lamang hanggang sa pumanaw ang aming mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Maraming bagay ang nagbago sa isang gabi, at isa sa pinakamalaking pagbabago ay ako na ang naging kaisa-isa niyang kadapad-alaga. Inayos niya ang band-aid sa kamay ng kanyang kapatid at ginising ito. Binuksan niya ang ilaw at nagsabi, "Gising na, 6:00 na ng umaga. Wala na tayong oras para matulog." Ano-anong nangyayari? Ipapaliwanag ko mamaya, magbihis ka na ng mabilis, aalis na tayo. Pero saan tayo pupunta? Susubukan mo bang manood ng pagsikat ng araw? Mas gusto ko pang matulog. Makinig ka, hindi ito ang oras para mag-relax at matulog. Ang mundo ay nagkakagulo. Pero sabi mo manonood tayo ng pagdiriwang ng bagong taon. Anong nangyari? Sumagot ang bida, "Maghanda ka na lang at sasabihin ko sa iyo sa daan." Ang dalawa ay naglalakad sa lungsod. Ang nakababatang kapatid ay tumingin sa bida ng may pagkalito. Nag-isip na sa seryosong mukha nito, ano kaya ang nangyari? Sabi ng bida, "Wala kang ideya kung ano ang nangyayari na yon sa iyo." Sumagot ang kanyang kapatid, "Bakit mo sinasabi yan? Tinatakot mo ako. May nangyari ba habang tulog ako? Tingnan mo ang mga balita ngayon." Sinuri ng nakababatang kapatid ang kanyang telepono at nagulat. "Pre, ibig bang sabihin nito ay may lumitaw na anghel at kinidnap ang mga tao sa ibang mundo?" Ipinaliwanag ng bida, para maging tumpak, ang kanilang mga kaluluwa lamang ang kinuha. "Ibig mong sabihin, ikaw din?" "Tama iyon. Pagkatapos ko lang mahuli ang 100 monsters na tinatawag na goblin, doon lamang ako nakaligtas at nakabalik." Natigilan ang kanyang kapatid sa revelasyong ito. "Totoo ba yan? May masakit ba sa'yo? Huwag mo akong alalahanin." "Paano kitang hindi alalahanin, kuya?" Isang flashback ang nagpakita sa libing ng kanilang mga magulang. Nag-isip ang bida, kaya ito pala ang pamilya. Ang tanging natitira sa akin ay ang kapatid ko na umiiyak doon. Alam ko na para mapunan ang kawalan na iniwan ni mama at papa, kailangan kong maging mas malakas sa isipan. Pero ang pagkakaroon ng malakas na isipan at ang pagtalo sa 100 monsters ay dalawang magkaibang bagay. Inisip ng nakababatang kapatid na may mahinang panig din siya. Sabi ng bida, "Alam ko ang iniisip mo. Noong nandoon ako, mayroong sistemang tinatawag na status, gaya ng sa mga laro. Hindi mahalaga ang kakayahang pisikal sa akin." "Wow, kaya may ganoon pala." Nagpatuloy ang bida, "At isa pang bagay, kapag nakita mo ako mamaya, hindi mo na isiping mahina ako." Naguluhan ang kanyang kapatid at nagtanong, "Anong ibig mong sabihin doon?" Sumagot ang bida, "Bueno, kung gusto mong malaman, sumunod ka lang sa akin." Sabi ng nakababatang kapatid, "Ayoko, sabihin mo muna kung saan tayo pupunta o hindi na ako hahakbang pa." "Pakisabi muna." Nakita ng bida ang band-aid sa kanyang kamay, ibinaba ang kanyang paningin at nagsabi, "Bang Tayo." Ang kanyang kapatid ay nagulat, ano ang tungkol sa kanya? "Pupunta tayo sa hideout ni Bang Tayo. Ang bully sa klase nyo, alam kong binubuli ka niya." "Paano mo nalaman ito? Akala mo ba hindi ko malalaman?" Inisip ng nakababatang kapatid, "Sinubukan ko namang hindi magpahalata. Ang dami ng problema ni kuya at ang hirap na ng lahat." "Patawad, kuya." Inamin ng bida, "Sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Nalaman ko lang ang katotohanan ilang oras pagkatapos kong bumalik sa unang yugto." Pagkatapos ay nagpahinga ang bida habang sinabi ng kanyang kapatid na lalabas siya. Isinalaysay ng bida, "Umalis ang kapatid ko noong araw na yon." Nakatanggap ng tawag ang bida, "Halo, ito ba ang tagapag-alaga ni Ryu? Kailangan mong pumunta sa ospital ng mabilis, nandoon ang kapatid mo." Ngunit noong araw na yon, nabulag ang kanyang kapatid dahil ang kanyang kuya ay mahina at hangal. Humihingi siya ng paumanhin, ngunit nangako na wala nang mambubuli sa kanya kailanman muli. Ang eksena ay lumipat sa isang bodega kung saan ang isang bata ay binubugbog. Isang blonding lalaki ang namumutya, "Gusto ba ng mga batang ito na maligpit? Di ba sinabi ko sa inyong magdala ng 200,000 bawat isa?" Ang mga bata ay puno ng pasa. "Ano?" Walang sagot. "Binabaliwala niyo ba ako?" Nagpakawala siya ng isa pang suntok. Ang mga nanonood ay nagkomento, gaya ng inaasahan kay Taiyo, malupit siya kahit sa mga bata niya. Kahit ang mga matatandang estudyante sa paaralan niya ay hindi siya kinakalaban. Ano man ang mangyari, mas mabuting huwag nang makialam sa lalaking ito. At narito si Bang Taiyo, napakawalang kwenta. "Bibili sana ako ng motorsiklo ngayong araw gamit ang pera na dapat kong makuha, pero dahil ito sa grupo ng mga walang kwentang idiot na ito." Nilapitan niya ang isang kaibigan at nagtanong, "Hoy, saan ako makakakuha ng pera?" Sumagot ang kaibigan, "Saan makakakuha ng
ng pera. Mag-isip ka ng mabilis at maghanap ng lugar para makakuha ng cash. Isang ideya ang pumasok sa kanya. Ang lalaking palagi mong ninanakawan. Ang alipin mo, si Tayo. Ang matangkad na lalaking may kulot na buhok. Bakit hindi mo siya tawagan? Siguradong may pera siya. Sabi ni Kigu, si Ridwan, ang bastos na yon. Plano ko na talagang tawagan siya para bugbugin para ipagbiwang ang bagong taon. Pag nanakawan ko siya hanggang sa mawalan siya ng pera. Masaya yon. Pero nag-alinlangan siya. Pero ang lalaking yon ay parang walang tirahan. Anong klaseng pera ang makukuha ko sa kanya? Kahit bugbugin ko siya, ang bahay niya ay wasak na, basura yon.